this computer. Okay, so ang gagawin natin sa mga susunod na linggo, no, magiging parang modular yung lessons natin, no. Yung material natin, pwede nating ibigay na agad diretso sa mga students natin para kung sakaling mayroon silang mga hindi maintindihan sa lecture ninyo, pwede na nilang tignan yung mga yung lesson, yung notes natin mismo. So ginawa namin na yung lessons natin ay madaling intindihin at pwede nilang balik-balikan. Okay? So parang modular notes o modular lessons yung gagawin natin. Parang nung panahon ng pandemic, no, binibigay natin yung mga students natin ng mga notes. Ganon yung magiging approach natin para nandoon na mismo yung lessons sa mismong notes nila at kapag ka nagle-lecture kayo, madali na lang nilang sumunod. Okay? So para mayroon silang sariling notes at pagka-exam mababalikan nila yung notes nila at pwede nilang gamitin yon para sa magiging review nila for the exam. I-share screen ko na lamang itong aking notes dito. And nakikita ba ninyo yung aking screen? Pa-thumbs up naman para alam ko kung mag-adjust ako o hindi. Kita nyo? Parang maliit po siya, Pastor. Maliit ba? Ayan. Okay, nakikita ninyo. Kung pwedeng mapalakihan pa po, Pastor. Masyadong malaki na sa akin. Okay. Sige po. Okay, ayan, sige. So, actually, katatapos lang ng ating prelim exam. So, ibig sabihin yan, yung coverage nito ay mag-uumpisa na yung midterms, no? So, basically, hindi na siya prelim week 3 ito, but midterm week 1 na siya. Okay, at ang umpisa natin, syempre, ay yung lesson on the Pentateuch. Again, no, Ma'am Renalisa and of course yung mga kasama natin diyan, yung approach natin dito sa ating religion class ay Bible survey. So hindi talaga natin bubusisiin yung laman mismo ng mga books na ito. Pero maganda na as you go through sa mga students natin dito sa books of the Bible, no, talagang titingnan natin yung mga key verses na na-include dito, maganda na pabasa ninyo, basahin ninyo, no? For example, yung key verse ng Genesis, yung Genesis 1 verse 1, dapat nababasa ninyo sa Bible mismo at pinapabasa ninyo mismo sa kanilang mga electronic Bibles. Okay? Kasi yun yung mga yun yung mga key verse na nandoon na makikita sa mga Bible books na ito. Hindi lang natin ito lalaktawan, hindi lang natin ito papasadahan, kundi magandang makita ninyo yung mga main verses ng mga Bible books na ito. Kasi nga, doon nila mababase na yung Genesis talaga ay konektado doon sa mga verses, no, na nandoon sa mismong libro. So as you go through itong mga books na ito, we would like you talaga to read yung mga verses na ibinigay. Kasi nga, hindi naman talaga detalyado lahat titignan, hindi naman bubusisiin lahat, pero at least yung mga main verses, magandang tignan ninyo. Okay, so what is Pentateuch? No, the first 5 books of the Bible is called Pentateuch. No, the first starting books, no, sa Biblia ay tinatawag nilang Pentateuch. No, the word penta means 5, no, pentagon, ayan. So it came from the words penta means 5 and theokos means scroll or book. At ito pong mga libro na ito ay tinuturing na mga foundational teachings of what we call Judeo-Christian faith, no? Ang Judaism, no, ang relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga libro na ito ay pundasyon, no? Talagang ito yung ang kanilang pananampalataya dito nakabase sa 5 libro na ito. And even sa Christianity, no, we recognize na ang pag-uumpisa ng kwento ng Panginoong Diyos ay galing dito sa 5 libro na ito na tinatawag na Pentateuch.
Ano ba itong Pentateuch? No, the first 5 books of the Jewish Bible or the Old Testament ay tinatawag na Pentateuch. That means yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay, actually, sa Old Testament Bible, okay, yung Jewish Bible, mayroong 3 divisions yan. No, may tinatawag na Torah at yun yung Pentateuch, no? Madalas ang banggit din diyan ay law or batas. Mayroong tinatawag na Nevi'im, yun yung mga prophecies, yung mga katuruan tungkol sa ibinigay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. At mayroong tinatawag na Ketuvim, ang tawag dito ay mga writings. Ito naman yung mga historical account ng buhay ng mga Hudyo. So, kapag yung 3 yan pinagsama-sama, Torah, Nevi'im, prophets, Ketuvim, writings, pagka pinagsama-sama mo yan, yun yung Old Testament. No, ang tawag din dyan ay Tanakh na ibig sabihin. Okay? So, ang Pentateuch, it plays a significant impact on today's issues and challenges, for it provides basic information about life, culture, community, morality, and of course, theology. Pag sinabi ting theology is the study of God. So itong first 5 books na ito ay foundational books in the Bible kasi makikita natin sa lahat ng mga libro na ito ang mga pag-uumpisa, syempre sa Genesis, yung creation, yung buhay, pinag-usapan na natin yan. Dito natin makikita rin yung kultura, kung saan galing ang kultura ng tao. Nagkaroon din ng formation ng community, no? At even no papaano mabubuhay ang tao sa harapan ng Diyos. Makikita natin 'yan sa Leviticus, sa Numbers at sa Deuteronomy. No, basically, makikita natin na ang Pentateuch ay hindi lang siya kwento. It is not just a historical narration of what happened 8,000 years ago. But actually, the Pentateuch is also part of what we call the very word of God. Salita ito ng Diyos. Kaya kung salita ito ng Diyos, kailangan natin itong pag-aralan. Kailangan natin itong ibahagi. Kailangan natin ituro ito ng tama sa mga students natin. Kaya nga, no, gusto natin na talagang yung mismong discussion ay nandoon na sa ibibigay sa mga students natin para yung mismong yung clarity at yung sanctity, yung kabanalan ng salita ng Diyos at ng discussion ay maiparahatid na diretso sa mga students natin, no? Hindi na natin kailangan baguhin, mga sirs and moms, yung mismong yung central teaching ng Pentateuch kasi nandoon na mismo sa discussion. Kung magbibigay kayo ng illustration, dapat yung illustration na yon ay hindi magbago sa mismong turo nung nasa discussion, nasa notes natin. Bagkus, mas lalo dapat magbigay clarity, magbigay dapat ng diin, hindi dapat magpalabnaw doon sa mismong discussion natin. Kaya nga, gusto namin na yung ituturo ninyo ay yung mismong nandoon na sa notes ninyo. No? At I would like also to recommend, no, sa inyo, Ma'am Renaliza, Ma'am Jeneline, Ma'am Heidelin, even kila Sir Ems at Sir Jobert na huwag niyong madaliin itong mga turo na ito, itong mga discussions na ito. Allow na yung discussion mismo ay mag-penetrate hindi lang sa thinking ng mga students natin but also yung puso nila. Kasi you're talking about the Word of God. You're talking about the Bible. And so, wag lang natin tingnan ito as scholastical, no, or academics, no. Tingnan lang natin ito bilang point kung saan ang Panginoong Diyos ay talagang tatama, yung kanyang salita tatama sa puso ng mga students natin. At yun naman yung goal natin pagdating sa pagtuturo, di ba? Hindi lang ho yung tipong natapos lang yung discussion, natapos lang yung syllabus, tapos na. Hindi. Gusto natin na maintindihan talaga at maunawaan talaga ng mga students natin itong bagay na ito. Lalong-lalo na ang pinag-usapan natin dito ay ang Biblia mismo. No? I would like you to quote yung Romans 15 verse 4 because si Paul, nagsabi siya na ito, mahalaga itong pinag-usapan natin sa Exodus, sa Leviticus, sa Deuteronomy, sa Genesis. Kasi sabi ni Paul, sabi niya, for whatever was written in the former days, kung ano yung mga sinulat ng Panginoon noon, it was written for our instruction. No? That through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. So, hindi sayang at hindi ho mawawalan ng silbi ang mga sinulat ni Moises sa Old Testament
sa buhay natin ngayon, no? For example, no, one of the key passages in the Pentateuch is the fall and redemption of God. The fall of man to sin and redemption of God through Christ, no? So key 'yun kasi sa panahon natin, 'yun pa rin naman eh. Iisa pa rin ang daan para ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos. At doon natin makikita na ang kasalanan hindi lang siya weakness na kailangang i-improve, hindi, no? Ang kasalanan ay hindi ito tipong kakulangan ng impormasyon na kailangan mo lang bigyan ng mga information para magkaroon siya ng bilib sa sarili niya. No, ang sin ay pagsuway sa Diyos, pagkahulog sa kasalanan, pagkahulog sa parusa ng Diyos. 'Yun ang kasalanan. Hindi ito minamaliit, hindi ito dapat hindi ito minimize yung effect nito, kundi dapat makita ang kahalagahan ng mga katotohanan na makikita sa salita ng Diyos, particularly sa Genesis. And so, what we will learn, no, in the Pentateuch will build a solid foundation of what will happen in the future in Christ, so that those who put their trust in Him will have hope. Sabi nga po ni Paul. So that as we learn the Pentateuch, as we learn the beginnings of creation, as we learn how man fall to sin, as we learn the remedy of God, no, in redemption, in salvation, as we learn the first community, as we learn the heart of God with regards to sa law, as we learn the 10 commandments in Exodus, as we learn how God was so patient, no, sa bansang Israel, sabi ni Paul, we might have hope. We will learn about the patience of God, the holiness of God, the sovereignty of God, the wisdom of God, and even His wrath against idolatry, against sin. Mababasa natin yan sa Pentateuch. And so again, I would like to encourage you po, sirs and moms, wag ho ninyong i-rush ho ito pong pag-aaral na ito, no? If this lesson po good for 4 sessions, it will take you 1 week and 3 days or 2 weeks, okay lang, as long as manamnam po ng mga students itong mga pinag-uusapan po natin. Okay? And so, lesson 1, again, this is a Bible survey. So hindi siya kumbaga mabusisi, hindi siya detailed, but it is an overview of what we will learn in the book Pentateuch, no? So lesson 1, the first book in the Pentateuch is the Genesis. Okay? The word Genesis means origin or birth, no? Pag sinabi kong the genesis of technology, ibig sabihin niyan umpisa ng technology or the beginning or formation, no? Kaya nga sa Genesis makikita natin doon yung genealogies, yung kwento ng buhay ng tao o kwento ng mga tao na unang mga tatay natin. Yan. Or it could also mean history or genealogy, no? And so Genesis marks the beginning of human history. It informs us about the foundation of human culture, conduct, and civilization. No? So, the word Genesis, that title, it was used in Hebrew. Pag sinabi natin Hebrew, it was the Jewish language. No? That title was used simply highlights the very first word in the book of Genesis. No? And Genesis 1 verse 1 tells us, in the beginning. No? When we say in the beginning, basically that is the word Bereshith, that is the Hebrew word, and in the Greek translation it means Genesis. Ayan. And so when we say Genesis, it narrates to us the story of creation, no? Dito babangga yung mga sinasabi ng mga evolutionist, no? Yung mga nagbasa sabi ng mga scientist na tayo daw ay galing sa unggoy, but biblically, and I believe that the Bible, no, affirms that man was created in the image of God. No, bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Galing tayo sa ating mga unang tatay at nanay, si Adan at si Eva. Hindi sila fictional characters, they are real. Sila po talaga ay totoo. No? Makikita natin talaga yan sa salita ng Panginoon. In Genesis also, we will see the fall of man to sin. When we say fall of man, we call it the depravity or yung the fall na tinatawag. Pag sinabi natin the fall, nabanggit na natin yan actually, no? Doon sa
yung tinatawag nating meta-narrative or the themes in the Bible, no? Part yan ay yung the fall of man. And of course, we will see in Genesis God's promise of redemption and the formation of family. The first family is Adam and Eve. Yung marriage, no, mahalaga ang marriage between a male and female. No, ang intensyon ng Panginoon sa family ay hindi po polygamous, hindi maraming parties with regards to family. No, husbands and wives, hindi po husband and wife. And of course, the formation of family, formation of community. Makikita natin yung genealogy ni Adan at ni Eva hanggang pagpunta kay Noah. Okay? And we will see in Genesis also the call of Abraham and the people of Israel. At kung mapapansin ninyo dito sa notes natin, doon sa division of the book, yan yun actually. In Genesis chapter 12 Genesis chapter 12 hanggang sa chapter 50, and that is the history or the genesis of the people of Israel. Okay? Beginning from their fathers, si Abraham, and then si Isaac, and then si Jacob, and then yung 12 sons ni Jacob. And of course, it ended with the life of Joseph in Egypt. So yan yung Genesis. Okay. And I would like you to understand that in the discussion portion, we start with this phrase, God started everything. Okay? God started everything. You see, the Bible affirms the existence of God. Hindi niya sinabi na hindi nagbigay ng mga theological treatise or prueba or dispositions about the argument of the existence of God. No. The Bible started with the phrase, in the beginning, God is already there. Okay? In the beginning, not the beginning of God, but the beginning of our story. Okay? Tayo. Yun ang kwento. At nag-umpisa yan na nandun na ang Diyos, na talagang ang Diyos ay nandoon na siya ay existing na, at siya ang lumikha ng lahat. Upang sa ganun, matawag natin na ang umpisa ng tao is that when God started everything. Okay? Are you getting this po? God started everything. Hindi ang Diyos, inumpisa niya ang kanyang sarili in the beginning. No, God is not confined. Hindi siya nalalagay sa panahon natin dahil siya ay Diyos, siya ang ating manlilikha. And so the Bible does not begin with an argument for God's existence. It begins by accepting that God indeed is existing already. No, our existence actually depends on God. And so the question now is, who is the author? Okay, ultimately, we have already tackled this. The ultimate author of the Bible is God, but He uses men to pen His word. And the author of the Pentateuch, itong author and date, lahat ng Pentateuch books, si Moses ang nagsulat. Okay? At may mga Bible verses diyan na patunay na ni-recognize ng mga ibang Bible authors na si Moses nga ang nagsulat ng Pentateuch. No, pag sinabi natin Pentateuch ulit, 5 books 'yon. You can memorize this to your students. First, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? So yun yung 5 books. The 5 books was the Pentateuch was written by Moses. And Moses' educational background, lumaki siya sa Egypt. At that time, superpower ang Egypt, no? Parang Amerika ngayon, no? Superpower ang Egypt. Nandoon ang sentro ng karunungan, nandoon ang sentro ng komersyo, nandoon ang sentro ng struktura, no? Yung mga pyramids noon, doon na-build noon. And so Moses' educational background makes him the reasonable and compelling candidate to write the books of Pentateuch. Actually, it was quoted by none other than Stephen in Acts 7 verse 22. So kailan na isulat? Approximately between 1445 to 1405 BC. Okay, sinulat ni Moses ang Pentateuch. Okay, what are the key themes? Ano yung mga makikita natin sa Genesis? Okay, in Genesis, that's why one of the assignments po na ipapakita ninyo when you're tackling Genesis, make sure na nakabasa o nabasa ng mga students ninyo ang Book of Genesis. No, you need to tell them na dapat mabasa nila ang Genesis. Of course, kayo rin dapat na mga teachers. Siyempre, kung hindi ho natin maipapabasa sa iba yung bagay na hindi natin nagawa mismo. So,
Ano ba makikita natin sa Genesis? First of all, we can sense Jesus Christ in Genesis. No? So why? Because Jesus' entrance into humanity was planned from before the beginning of time. No, has God has softened in a sense na ang Panginoon, He delayed by His patience and His mercy the punishment of the curse that resulted from the sin of Adam and Eve. Pwede namang burahin na ng Panginoon lahat ng tao magmula nung nahulog si Adan at Eva nung nagkasala sila. But hindi niya ginawa yon. But in His gracious mercy, in His sovereign mercy, He offered a promise that someday a seed, that is Jesus Christ, a seed would rise up to crush the serpent, and that is Satan. Kaya nga sa Romans 5, even though death came to mankind through Adam, si Adan, hinatak niya ang buong tao sa kasalanan, pero si Kristo, hahatakin niya ang mga magtitiwala sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Death came through Adam, life came through Jesus in Romans chapter 5, 12 to 21. And so, mapapansin ninyo na nandoon na talaga, plano na ng Panginoong Diyos na darating ang Panginoong Jesus. At in Genesis, we will come across with Abraham. And Abraham, who is the earliest patriarch, ancestor of the Jewish people, was mentioned in Matthew chapter 1 verse 1 as one of the very patriarch of none other than Jesus Christ Himself. No, we could trace the lineage of Jesus Christ in the person of Abraham. Second theme, makikita natin sa Genesis, the creation and the fall. Bilisan ko na lamang po para hindi po tayo mag-overtime. Okay, the creation and the fall. Interestingly, the book of Genesis starts with God putting everything into existence, di ba? Nag-umpisa ang Genesis na ang Panginoon, binuhay niya, nag-create siya ng mga bagay na nakikita natin. Pero nakakalungkot din po, it ends with the devastating reality of sin in the death of Joseph. Joseph was put in a coffin in Egypt. Genesis 50 verse 26. And so, Jobert is requesting to record this meeting locally. Okay lang, Sir Jobert, anong tawag dito, nire-record ko siya. Tapos isi-send namin yung link sa inyo. Don't worry, okay? Ilalagay sir. Thank you po. Lalagay namin sa YouTube para maging sikat tayo lahat. Hindi. Para i-send namin, pwede yung balik-balikan. Okay? So makikita mo that in the creation, no, in Genesis, I mean, you will see the creation of everything and even the sad reality of sin, and that is the fall. Okay? So yun yung bookends na tinatawag, no? God putting everything into existence, and it ends with the devastating reality of sin in the death of Joseph, no? Talaga makikita mo, napaka-objective at napaka-logical yung pagkakasulat ni Moses. Talagang grabe ang Panginoong Diyos. Yan, no? Makikita mo, may sense ang Bible talaga. At the same time also, we will see in Genesis the design of marriage. No? The design of marriage. Dito po, nagkakatalo po tayo pagdating sa mga bagay na ito. Pero itong sinasabi po ng Biblia, no? The book of Genesis teaches us about the foundation of family, no? And even civilization through God's design on marriage between man and woman, between husband and wife. Now, this is the intention of God. Hindi ito magbabago whether you like it or not. God's intention for marriage is monogamous. That is one man, one woman, covenant relationship. Pag sinabi natin covenant, it means that it refers to the commitment. It refers to the vow of two marrying individuals under the sovereign care and protection of God in marriage. Kaya nga, mahalaga sa atin na pagdating sa marriage, we always say, till death do us part. And the greatest audience, the important audience of marriage is none other than God. Kaya nga sabi nila, hindi ito vow lang between husband and wife, but actually, it is a vow between husband and God, and wife and God, and husband and wife and God. No? Ang pangatlong nagbaban sa husband and wife ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang pinakasaksi
sa lahat ng pagsunod, sa lahat ng hindi pagsunod sa buhay kasal. Kasi siya ang gumawa nito, siya ang nagdisenyo nito. Kaya nga, kapag mayroong isang tao na sumisira sa kanyang commitment sa kanyang asawa, sinisira niya mismo ang gawa ng Diyos. That's why it is very offensive to God when many people minimize the design of God. O magmahalan lang tayo, okay lang. Kahit hindi tayo kasal, basta nagmamahalan tayo. Because you are destroying the very design of God in marriage. Kaya nga, mabigat po kapag pinapalitan natin ang disenyo ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, hindi dahil sa ayaw natin yung disenyo, sinasabi natin ayaw natin si God. Kaya nga, ang Panginoon, sabi nga, God hates divorce. God hates those who twist the very design of God. God hates those who remove the qualification of even yung mga parties in marriage. It must be male and female, not male and male, not female and female. It is male and female. Yun ang disenyo ng Panginoon. At makikita natin yan sa disenyo ng Panginoon in the book of Genesis. And at the same time also, it is through the marriage of man and woman that that God's command is to be carried out. Kaya nga sabi nga, go and multiply and subdue the earth. And that is in Genesis chapter 1. Going and multiplying through, of course, procreation. And of course, between husband and wife. Sabi rin natin, no, the last key theme in the book of Genesis is what we call the beginning of the history of Israel, God's chosen people. Diyan mag-umpisa ang kwento ng bansa, piniling bayan ng Panginoon. Nag-umpisa yan sa katauhan o sa personality ni Abram, ang former name ni Abraham. Si Abraham ang tinatawag na pinakatatay ng bansang Hudyo. No? Of course, marami pong mga naging problema sa Abraham, pero basically siya ang pinaka-patriarch, pinakatatay ng bansang Israel, ang mga Hudyo. Okay, bakit mahalaga? Bakit kaya inilagay sa plano ng Panginoon si Abraham? Again, sabi ko kanina, si Abraham magiging ninuno siya ni Jesus na magiging katuparan ng tunay na kaligtasan, hindi lang ng Israel kundi lahat ng bansa. Kasi mayroong promise ang Lord kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. And again, sirs and moms, you need to read Genesis chapter 12 verse 1 to 3 kasi dito makikita yung promise ng Panginoon kay Abraham that all nations, yung mga ibang bansa, iba't ibang lahi, pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng Abraham na ito. At ang katuparan niyan ay walang iba kundi si Jesus. Bakit? Kasi galing si Jesus sa pamilya ni Abraham. And when we believe in Jesus, when we trust in Jesus, we are part of Abraham's family. Hindi man dugo, but yung parang yung ginawa niya. Ano bang ginawa ni Abraham? Abraham kasi believe God. Naniwala siya sa Diyos. Paano siya naniwala? Nung tinawag siya ng Panginoon, he was called from the land of idolatrous Chaldeans of Ur. Panahon natin ngayon Iraq. At dinala siya sa lupang pangako at ipinakita ng Diyos kung sino siya sa buhay ni Abraham. At anong nangyari kay Abraham? Naniwala siya kay God. Hindi siya pumalag, Lord, mali ata yung sinasabi mo. Talaga bang ikaw si God? Hindi, sumunod siya. He believed God. At yon ang paraan ng tunay na kaligtasan na gagawin ng Panginoong Jesus. Kaligtasan, pagpunta sa langit is by way of faith in God through Christ. Gaya ni Abraham. And so mahalaga yung Genesis 12, 1 to 3. No? And so the division or the outline of Genesis, of course, Genesis 1 to 11 reveals the origin of the universe. Ang tawag po dito ay yung tinatawag nilang mga sinaunang pangyayari sa buhay ng tao. And Genesis chapter 12 verse 250 explain naman po ay yung si Israel, no? At dito natin makikita ang kanino-ninuhan ng mga Hudyo at matitrace yan sa pangalang Eber. Yan galing yung salitang Hebrews, no? Ginamit yan sa Genesis 10, 24, 25. And of course,
Sabi ko kanina, yung Genesis 12, 1 to 3, mahalaga yan dahil yan yung tinatawag nilang Abrahamic Covenant. Yung pangako ng Diyos na pagpalain niya ang bansang Israel sa pamagitan ni Abraham. No? Siyempre, warning din yan sa mga kumakalaban sa mga Hudyo, kumakalaban sa bayan ng Diyos. At warning din ito sa mga Hudyo kapag sila ay sumuway sa Panginoon. Siyempre, nandoon ang paghatol niya sa kasalanan. No? So, tawag dyan, Genesis 12, 1 to 3, ay yung tinatawag nilang Abrahamic Covenant. Okay? Mayroon lang important historical event na dapat nating mapagtuunan. At yan ay yung kwento ni Joseph. Basahin ko ito. The story of Joseph is a remarkable event of God's sovereign care for his people and his unparalleled patience over sinful nations. Bakit ano ba nangyari? It is when Joseph and his brothers were in Egypt that God took care of his people due to the famine. Alam natin ng kwento, napanood na natin yung mga pelikula tungkol dito. Pero kung gusto niyo mas appropriate, mas specific, mas accurate, basahin ninyo ang Genesis kasi nandoon yung kwento. Nagkaroon ng matinding ano, ba't nawala yung iba? Okay. Dito ba yung iba? Ayun. Okay. Nawala sila Ma'am Renaliza. Andito ba sila, Ma'am Renaliza? Ma'am Jeneline, naririnig niyo ba ako? Yan, di ba nakabalik? Sir, ay pastor, Okay. po pastor. Nawala po kasi yung internet dito sa school, pastor. Okay. Alis, nakabalik naman po kayo. Nakabalik naman kayo, Sir So Jobert. yung data po namin ang ginagamit na namin, pastor. Oh, okay, sige. Okay, sige. Tuloy na natin. No, kung hindi matapos itong Genesis hanggang Exodus lang tayo, at least medyo pwede natin ituloy ito sa next na ating huddle. Okay, so mahalaga sa atin, no, si Joseph, kasi si Joseph, siya yung ginamit ng Panginoon para ipakita ng Diyos ang kanyang pag-aalaga sa bayang Israel. No, nung panahon na nagkaroon ng matinding tagutom, dinala ng Panginoon ang bayang Israel sa Egypt, no, sa pangunguna ni Joseph. Pero actually, hindi lang yun yung purpose. Nung time na yon, nagamitin din ng Panginoon ang bayang Israel para ipakita ng Lord ang kanyang paghatol, ang kanyang galit sa kasalanan ng mga tao sa area ng Canaan pag bumalik sila, no? And so doon makikita na dinelay pa ng Panginoon for about 400 years, no? Ang kanyang hatol at galit sa mga taga Canaan, yung mga tao doon, kasi ang mga taga Canaan doon sa promised land na yon, punong-puno ng pagsamba sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. So ang daming nangyari nung si Jose at ang kanyang mga kababayang Hudyo pumunta sa Egypt. At that time, ang Panginoon, gagamitin din niya, piniprepare din niya si Moses sa Exodus, kung nandun na sila sa Egypt, para sa ganun, labanan din, ipakita ng Lord kung sino siya, doon din sa Diyos-Diyosan ng Egypt, kay Paraon. But at the same time, pagbalik nila din sa Canaan, sa Promised Land, gagamitin din ng Lord yung bayang Israel para sa ganun, i-judge naman yung mga tao na nakatira sa Canaan para sila ay hatulan ng Diyos dahil sa kanila rin pong katigasan ng ulo at sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. And so, ang buhay ni Joseph ay parang ito, parang bridge sa kwento sa Genesis patungo sa kwento sa Exodus. And that will bring us now, okay? Bago po natin puntahan yung sa Exodus, mayroong pong illustration or mayroong pong type na tinatawag yung buhay ni Joseph sa buhay ng ating Panginoon. Pag sinabi nating type, parang may pagkakahalintulad.
No, bakit? Si Joseph was betrayed by his own brothers. He was forgotten. He suffered. And eventually, by the grace of God, brought into power as second in command next to Pharaoh. Ganon din ang buhay ng ating Panginoon. Jesus was betrayed by his own people, Israel. He was forgotten, no? Tinalikuran siya, no, ng mga taong na minahal niya. No, nung napako sa krus, even yung mga apostol nagsitakbuhan. And of course, alam natin ang kwento. He suffered at the cross. But on the third day, he rose from the grave as a victory sign over death, sin, and Satan. And so, makikita natin na ang buhay ni Jose ay parang pagkakahalintulad, hindi eksakto, kundi pagkahalintulad ng buhay ng ating Panginoon. So, sa umpisa pa lamang sa Genesis, may pinapakita na may higit pa kaysa kay Joseph na darating, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Problema, si Joseph namatay. Di ba? Si Joseph namatay. Yan yung ending ng Genesis 50. Pero si Jesus, yes, namatay siya, pero buhay. Nabuhay na muli. No? Siya ay greater Joseph, ika nga si Jesus. Kaya doon pa lang, sa Genesis pa lang, makikita natin na mayroong plano ang Panginoon ng kaligtasan kay Jesus. Okay? Mayroong pong map dyan na makikita ninyo. Ayan. And so, again, sabi ko kanina, the life of Joseph is like the bridge that connects the book of Genesis into Exodus. And so, it will bring us now sa Exodus. Ano ba nangyari? Nung namatay si Joseph, naiwan ang bayang Israel doon sa Ehipto, no? And of course, sabi nga ng Exodus, ang dami mga pharaoh. Pag sinabing pharaoh, yun yung mga hari ng mga Egyptians noon. Okay? Dahil marami mga naging paraon, marami nakalimutan na nung bagong paraon kung sino si Joseph. At anong nangyari? Padami na ng padami ang mga Ehipto, ang mga Hudyo, natakot ang mga Egyptians na balang araw baka magsiklab, magkaroon ng rebellion ang mga Hudyo na ito at sila mga Egyptians maalangan, no? So natakot sila. And so ang ginawa nila, inalipin ng mga Ehipto na ito ang mga Hudyo. Kaya nga pagdating sa Exodus, yan yung nangyari. Okay? Isang ang kwento dyan is gusto ng mga Egyptians ngayon, yung mga pharaoh na ito, yung pharaoh na hindi kilala si Joseph, na bawasan ang population ng mga Hudyo. So ang ginawa niya, pinapapatay yung mga lalaking ipinapanganak. No? Ang problema, merong inutusan ng paraon, pero yung mga midwives na ito, hindi sumunod kay paraon. At dito ipinanganak, dito lumabas yung gagamitin ng Panginoon na magliligtas sa mga Hudyo, walang iba kundi si Moses. But in the book of Exodus, the second book in the Pentateuch, okay, the book of Exodus, it means the book of redemption. It is the first clear story of God's redemption, no, over his people Israel. Okay? At the same time, ito rin yung paraan pagpapakita ng puso ng Panginoon ng kanyang pagpapatawad, pagliligtas sa mga makasalanang katulad po natin. The word Exodus comes from the Latin word, okay? Comes from the Latin word derived from the Greek exodus, or ex, that means out of, no? It is the name given to the book, which is translated, it means exit or departure. And Exodus was not intended to exist separately, but was a thought of as a continuation, no, of a narrative that began in Genesis and was completed in Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay, lapit na po tayo, no? Dito natin tatapusin sa Exodus, tapos sa next huddle po natin ay tingnan natin yung iba. Exodus lays a foundational theology in which God reveals His name, attributes, redemption, law, and how He is to be worshipped. Dito sa book na ito, makikita natin na mas personal na pinapakita ng Lord kung sino siya sa mga Hudyo. At sa ganoon, ang mga Hudyo naman ang magpapahayag sa mga iba't ibang bansa tungkol sa personal na katangian ng Diyos na ito. Okay? Kaya nga makikita natin, nagiging personal na ang pagdala ng Panginoon, pagpapahayag kung sino siya sa bayang Israel. And it also reports the appointment and work of Moses as the mediator of what we call Sinaitic covenant. Pag sinabing Sinaitic,
Tumutukoy lamang ito sa mga batas na ibinigay ng Diyos sa lugar ng Sinai. Kaya ang tawag yan Sinaitic, no? Sinaitic covenant. Yan ay inilagay ng mga batas, tipan, agreement ng Diyos, puso ng Diyos sa lugar ng Sinai. Yan yung lugar kung saan dito natin makikita o binigay ng Lord ang tinatawag nating Ten Commandments. Okay, the Ten Commandments. Okay, so from Joseph's death, that is 600 BC, to Israel's encampment at Sinai, it is the historical coverage of the book of Exodus. No, pagkapatay ni Joseph hanggat pagdating ng Israel sa Sinai, yan yung historical coverage ng Exodus. And Israel's deliverance from Egypt led by Moses, who was summoned by God himself, is the main character of this book. Ayan. So, isa sa mga kailangan nating makita at nagbigay kami ng mapa dito ay yung tinatawag na the tabernacle, ang tabernakulo, no? Ang pinaka-umpisa ng pagpapakita ng bahay o tahanan ng Diyos. Doon ipinapakita ng Panginoon ng kanyang kalwalhatian in the tabernacle. We call it the house of God. Okay? And the author and date of writing, of course, si Moses yan. At ang key themes of the book of Exodus ay ito. First theme is this, the name of God. In the book of Exodus, it teaches us about the covenant relationship of God with His people Israel. Again, when we say covenant, yung tipan, yung binigay na agreement ng Lord, yung gusto niyang kapahayagan sa bayang Hudyo tungkol sa Kanya. No, ang kanyang relasyon ay galing sa commitment ng Diyos. Galing yan sa katangian ng Diyos. Tapat siya. Covenant 'yon. Kumbaga agreement 'yon, hindi basta-basta matatanggal. No? At ang pangalan, paano niya ipinakita ang kanyang relasyon ay ang pangalang Yahweh. And again, sirs and moms, you have to read Exodus chapter 3 verse 14. Kasi doon sa Bible verse na ito, nandoon yung pangalan ng Diyos, yung personal name. Ang pangalan ko po ay Jason. Madalas, may mga nickname ako, Jace, minsan tinatawag nila ako, or Son, pero yung pinakapangalan ko ay Jason. Ganon din. Maraming nickname ang Panginoon. It could be Jehovah Jireh. No? Pwede rin gamitin po yung salitang the Almighty God. Pero ang pangalan na personal na pinakilala ng Diyos sa atin, at maging sa bayang Israel ay yung pangalang Yahweh. Nang ibig sabihin ay I am who I am. At sabi ng isang author, sabi niya, the name in all its forms proclaims His eternal, self-sustaining, self-determining, sovereign reality, that supernatural mode of existence that the sign of the burning bush had signified. Ibig sabihin, pag sinabi natin I am, hindi nagbabago ang Panginoon. Eternal siya. Hindi niya sinabing, I will. Pag ganun, ibig sabihin niyan, mayroong improvement. Ano kaya? May problema yon. Ibig sabihin, sa ngayon, hindi pa siya perfecto kasi mag-i-improve pa si God eh. Hindi. Yung salitang Yahweh, ibig sabihin, ang Diyos hindi nagbabago. Siya ay Diyos na magpakailanman. Ang dealing niya sa atin ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal niya ay sapat. Ang kabanalan niya ay perfecto. No? Yung salitang I am, ibig sabihin niyan, siya ay self-sustaining. Hindi niya kailangan ang pagpupuri mo para madagdagan yung kanyang kalwalhatian. Hindi. Nagpupuri tayo sa kanya dahil dapat lang napurihin siya. No? Yung salitang I am means He is self-sustaining. Hindi niya kailangan ang bahay para doon siya manirahan. Hindi. Ginamit lang niya 'yon para sa kabutihan natin, para sa atin. Para tayo ay gusto natin siyang makapiling. Sa panahon nila Moses, kailangan silang pumunta sa tabernakulo, doon sa tent of meeting. Pero hindi niya kailangan yun actually. Para sa kabutihan natin yun. Okay? Kasi sabi ng Acts 17, hindi niya kailangan ang gawa ng kamay ng tao. Para sa ganun, sabihin siya ay banal, siya ay dakila. No. He is self-sustaining. He is self-determining. Ibig sabihin niyan, ang kanyang kakayanan ay hindi nakabase sa kung ano ang gusto natin. May mga tao sasabihin niya, si God, magmo-move lang kapag pinayagan ko. Mali po yun. Si God, magmo-move. At hindi niya kailangan ang permiso mo, kaibigan. Hindi niya kailangan ang permission natin. Kasi He is the great I am.
Anong ganyang desisyon para sa kabutihan natin, yun ang gagawin niya. At sabi rin po ay sovereign reality. Ibig sabihin niyan, maniwala ka man o hindi sa Kanya, He is still the great I am. He is the judge of the living and the dead. Siya po ay Diyos na hindi po natitinag. He is the sovereign reality. Ano man ang mangyari sa labas, kapag ikaw ay nasa Diyos, panatag ka, kaibigan, because He is the great Yahweh. Yun ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, kapag magtitiwala kayo sa Kanya, hindi kayo basta-basta matitinag. At yun ang pangalan na ipinakita ng Diyos sa bayang Israel. At yun yung pangalan na bitbit ni Moises that time. Ang makapangyarihang tunay na Diyos, ang Diyos na walang pangailangan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago, siya ang dapat ninyong sambahin. Kaya nga sabi nga ni Moises, let my people go so that they might worship this Yahweh, ang tunay na dapat sambahin. And again, I would like to challenge you, kaibigan. Are you worshiping the true God, the great Yahweh? Second po ay the character of God. Now, the book of Exodus also teaches about some of God's divine characters. Napit na po tayo. God's divine characters. Una, His sovereignty. Pag sinabi natin sovereignty, the absolute control over His creation. His sovereignty was evident in the encounter between Moses and Pharaoh, where God defeated the idols of Egypt through the sending of the 10 plagues. Alam niyo ba na yung 10 salot, no, napanood ninyo yan sa The 10 Commandments noon, yung mahabang pelikula. Yung 10 Commandments, yung 10 plagues doon, hindi yun para ipakita lang na makapangyarihan si God. Hindi. Yung 10 plagues na yon ay tumatama, lumalaban sa 10 Diyos-Diyosan ng bansang Egypt nila Paraon. At lahat nun ipinakita ni God na siya ang may control sa lahat. Hindi yung mga sectional God na ito, hindi yung mga limited idols na ito. He's the one who has absolute control over His creation. At pinatunayan niya yan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga plagues na ito. Okay, naniniwala kayo na ang mga Diyos-Diyosan ninyo, ang Diyos ninyo ang siyang nagpapadala ng mga ipis na ito o ng mga palaka na ito, then I will send. At even yung Diyos-Diyosan ninyo sa palaka, tatawagin niyo para matanggal ito, hindi yan tutugon. No? Gagawin ko ang bagay na hindi kaya ng Diyos-Diyosan ninyo. No? You believe in the Nile River, I will make the Nile River into blood. Yan. So anong gawin ng mga palaso, no, ng mga Egyptians, hindi nila mabaliktad yung ginawa ni God. Kasi siya talaga ang sovereign, hindi yung mga Diyos-Diyosan na ito. His power, His omnipotence, His wisdom, His presence were unfolded also as God continuously brought Pharaoh the knowledge of the one true God. No, yung kanyang presensya. Alam ng Diyos ang nasa puso ni Pharaoh. Alam ng Diyos na hindi tutugon agad si Pharaoh. Alam ng Diyos na sa kanyang kapangyarihan, magugulat si Pharaoh. Pero lahat niyon ay patuloy na pinapakita ng Lord dahil siya lamang ang tunay na Diyos. Of course, His holiness also was also clearly revealed in this book. Nung nakita ni Moses yung burning bush, sabi ni God, Moses, hindi ka pwedeng lumapit because it is a holy ground. No? Banal ang Panginoon. And it tells us that men must not approach God in any way that we desire or want. Kaya nga, kahit sabihin mong, gusto kong purihin ng Diyos, kilala ko ang Diyos. Pero yung paraan ng pagsamba mo sa Kanya, hindi po pwedeng, ito ang gusto ko na dapat purihin ng Diyos. Gagawa ako ng bagay na ito at ito si God. Hindi pwede. No? Dapat yung pagkakilala mo kay God at yung paraan paano purihin si God ayon sa Kanya, yun ang dapat natin gawin. Kaya nga, later on in the book of Exodus, He mentioned about the 10 Commandments. It tells us about holy life, holy living, and He set up the tabernacle, and that is the holy worship. Kasi gusto ni God na siya lang ang dapat sambahin at ang paraan ng pagsamba sa Kanya ay dapat manggaling sa Kanya. Hindi po dapat manggaling sa tao. Kasi ang tao, makasalanan.
Nangyari yan. Nung ang tagal-tagal ni Moses sa Mount Sinai, anong ginawa ng mga Hudyo? No? Sila ay gumawa ng isang baka. At ang thinking nila ay ito. Sabi nila, yan si Yahweh. No? Akala, nasa kaisip nila ang tunay na Diyos. Ang problema, mali ang paraan ng pagsamba. No? At dinala nila yung klaseng pagsamba nila sa Egypt, na sa kanila, yun din ang paraan ng pagsamba kay Yahweh. Nagkaroon ng mga malalaswang paggamit ng katawan para sambahin si Yahweh. So paraan pa rin nila. Kaya ibinigay ng Panginoon ang batas kasi dito sa paraan na ito, dapat nyo akong sambahin. Ganito sa paraan na ito, sa tabernakulo, ang tamang pagsamba sa akin, hindi sa paraan ninyo. Okay, key theme also is the sinfulness of man. Nakikita natin sa Exodus ang pagiging makasalanan ng tao. Okay, pagiging masalanan ng tao. Nabanggit ko kanina, no? And so ang Ten Commandments also amplifies the inability of man, no? In his own will and power to be acceptable by God, no? Ang tao ay makasalanan. Kaya nga binigay ng Panginoon ng batas para i-expose lalo ng Diyos ang puso ng tao na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang lumapit sa Diyos sa paraan natin. Kaya nga ang batas, sabi ni Pablo, dapat ituturo niya sa atin ang kasalanan natin at ituturo niya sa atin ang pag-asa natin kay Kristo. And of course, the book of Exodus tells us about the redemption of God. Okay, Jesus Christ in the book of Exodus highlights also the grace and mercy of God over his sinful people. No, contrary to the popular notion that the Old Testament is about the law, the book of Exodus and the other Old Testament books clearly instruct and illustrate the magnificent grace of God. Na kahit sa gitna ng palaging complain, palaging murmurings ng mga Hudyo nung nilabas na sila sa Ehipto, sasabihin pa nila kapag may problema, pag may wala na silang makain, sasabihin nila, bakit mo pa kami nilabas sa Egypt? Nilabas mo ba kami para patayin kami sa wilderness? Ganun yung murmurings nila kay God. At one point in time, gusto na nilang patayin si Moses. Ganun katindi ang pagiging makasalanan ng tao, yung idolatrous heart ng tao, kung hindi po sa biyaya ng Diyos. And ultimately, God Himself, no, made an altar of meeting, the tabernacle, to set up, no, a kind of worship that makes the people of Israel separate from the idolatrous people of Canaan. And of course, in the program of salvation, ultimately God Himself will dwell in the midst of His people in the person of the Lord Jesus Christ. John 1 verse 14, sabi niya, the Word became flesh. And the word became doon is the word the Bible used in the tent of meeting when God's glory rested or dwelt among His people. Yan. So Christ, the Lord's glory, rested among His people. God came to rescue sinners like you and me. Ayan. Okay, so to sum up po, kung sa Book of Exodus, makikita po ninyo yung pong outline po ng Book of Exodus dito. Makikita niyo yung division and outline dyan. And of course, yung tabernacle, yan po yung parang bahay na ibinigay ng Panginoon sa bansang Israel para doon ipakita ng Panginoon ang kanyang kalulatian. And eventually, ang tabernacle or tent of meeting, yan ang pattern ng temple, the great temple na mababasa at matutunghayan po natin sa mga susunod pong mga libro sa Bible. No, even yung temple na nandoon sa Jerusalem, no, wala ngayon, pero yung panahon ng ating Panginoong Jesus, dito nakapattern sa tent of meeting or tabernacle. No, ang tabernacle ay nakadisenyo na pwedeng tanggalin, no, mabilis matanggal ito kasi nga nung time na ito, palipat-lipat ang mga Hudyo. Yan. Okay, so next huddle po natin, titingnan po natin yung Leviticus, Numbers at yung Deuteronomy. Yan. Again, mga sirs and moms, huwag niyo pong madaliin itong mga lessons na ito. And we made sure na yung ating module ay pwedeng ibigay na ng diretsyo sa mga students natin. Para sa ganon, magdadagdag na lang kayo ng mga maaring research ninyo, illustrations ninyo, pero yung discussion mismo, eto na. No? Mabilis na lang maintindihan ng mga students natin. Any question po?
4:57. Okay, so sakto rin po. Magpi-prepare na rin kayo for you to log out na rin dyan sa school. God bless po. Maraming salamat sa inyo at